Mga kapatid, kumusta po kayo? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta po ang mga Pilipino sa anumang pong panig ng mundo? Mag-iingat po kayo mga kapatid. Okay, dito na po tayo sa ating talakayan ngayong araw. Simulan po natin ang pagtalakay dito po sa inilungsad po na Coalition Group Rally. Kinina po sa pangunguna po ni Miss Laila De Lima, dating Senator Laila De Lima po mga kapatid, ang kanila pong pagdadaos kung ang INC po ay nagdaos po ng rally para sa kapayapaan po ng bansang Pilipinas. Ito naman po ay kay Laila De Lima ay pagpapatanggal po, pilit na pagpapaalis sa pwesto po. At may nakalagay pa po silang ribbon na ang nakalagay po ay impeach Sara now na. Yun po mga kapatid. At alam po natin, dinaluhan po ito ng iba't ibang mga naglingkod sa gobyerno po ng mga nagdaang panahon mga kapatid. May kita po natin dyan ang mga larawan po ni Senator Laila De Lima, dating Senator Laila De Lima, si Sendanya po, at may mga madre at may mga papari pa pong Father Plavia, at may mga pari pa pong mga kasama, at kung sino-sino po pong mga nagsilbi sa gobyerno ng mga nagdaang administrasyon ng panahon po ni Ninoy Aquino mga kapatid. Kung ang iba po ay nagdadaos para sa kapayapaan ng bansa, para sa kung ang INC ay nagdaos para sa kapayapaan ng bansa, ito naman po kay Laila De Lima para po sa pagkakawatak-watak po ng bansang Pilipinas mga kapatid. Ano pa man po ang kanilang isinusulong, marahil po na dapat po nating respetuhin at hindi po natin dapat basusin ang kanilang mga pananaw batay po sa kanilang pagkakaintindi at pagkakaunawa mga kapatid. Maging neutral po tayo, pakinggan po natin ang magkabilang panig, no? Pakinggan po natin at himay-himayin po natin ano po ba talaga ang dapat. Maganda po ba ang pagkakaisa para sa bansa? I think oo. Pangit po ba ang pagkakawatak? Yes po, pangit po dahil magkakabuklod-buklod at magkakahati-hati po ang mga Pilipino laban po sa mga politiko na nag-aaway po ngayon mga kapatid. So basahin po natin mga kapatid, makikita po natin dyan. Ito po ang nilabas po ni Senator Laila De Lima, former Senator Laila De Lima. Basahin po natin ang kanya naging pahayag kanina sa kanyang Facebook page. The Filipino power deserve no less. I stand here today representing civil society groups, drug war survivor, and sectoral advocates, individuals who believes in the moral necessity of holding our leaders accountability. They have come together in this sacred space, united by shared purpose to call for truth, justice, and urgent action of democracy. So, desperately needs. So, kailangan daw po aksyonan daw po ng mabilis para sa demokrasya. So, ano po ang ibig sabihin ni Miss Laila De Lima dito, mga kapatid? No? Hinihimok pa po niya dahil po sa tindig po ng INC noong nakaraan na binanatan po niya na anuman po ang ginawa nilang pagtindig, umabot man sila dyan ng milyon, sila po ay nananatiling mga mga minority. Hindi po sila nasa minorya. Yun po ang sinasabi dito ni Ms. Laila De Lima. Basahin po natin ang naging pahayag ni Media Bites, mga kapatid. National Coalition of Groups Advocating of Impeachment of Vice President Sara Duterte Office launched the Peace Coalition on Thursday, aiming to rally public legislative support for the impeachment complaint files in Congress. Nakikita po nila, no? Bakit po nila ito pilit na idinidikdik, mga kapatid, no? Kahit 3 impeachment na po ang nasa Kamara de Representante na hindi pa po na-aksyonan hanggang ngayon, mga kapatid. Hindi po nila na-aksyonan, mga kapatid. Unang impeachment, pangalawang impeachment, pangatlong impeachment na po, at may pang-apat pa po daw na padating, mga kapatid, na hanggang ngayon ay hindi pa rin po naipapasa at hindi pa rin po nakakakuha ng sobra-sobrang boto na inaasahan po ng Kamara. Dahil kung makikita po natin, mga kapatid, ito pong pilit na nagpapatalsik
kay Vice President Sara Duterte, ito po ay mga kalaban, no? Ito po ay mga kaaway at talagang mga kalaban po ng gobyerno, mga kapatid. Ang pilit po na nagpapagulo ay ang mga CPP-NPA po, no? Sila po ito, mga kapatid, na may ibang hangarin para sa ating bansa. Kaya ayaw po nila ng kapayapaan, mga kapatid. Dito po nag-ugat ang lahat, mga kapatid. Dahil po ito sa pagsasampa po noon ni Franz Castro, mga kapatid, ano? Alam naman po natin na ito pong mga NPA at NDF, mga CPP na nandito po sa Kongreso na pilit pong tumitindig. Hindi po natin alam bakit po sila nagkakaroon ng ganyang kalakas na panawagan at kalakas na puwersa dahil po sa pagsuporta po ni Speaker Martin Romualdez, mga kapatid, na pilit pong ginugulo ang ating bansa na hanggang ngayon po ay marami pa rin po sa mga tao ng Kamara at mga congressman ang nag-iisip po, mga kapatid, na hindi pa rin po napapailusot ang impeachment ni Vice President Sara Duterte kung majority po ng maraming mga kongresista ang pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. Bakit po ito hindi nakalikom ng sapat na boto? So sa mga katuwid, ayaw po. Marami po sa mga congressman ang nag-iisip pa rin at may isip pa rin. Dahil alam nila na papasok po ang campaign season. Marami po dito sa atin, no? Karamihan po dyan, lahat po kayo ngayon ay tatakbo sa panibagong pagkakataon. Yung iba dyan ay last term, yung iba dyan second term, yung iba dyan first term, at yung iba dyan hindi na po muna sila pa pwedeng tumakbo, kailangan muna magpahinga, gobernador ang tatakbuhin. So, ano pa mo po ang nangyari nila? Ang mahiwagang kamay, ang boto po at ang pagsuporta ng INC ay kailangan nilang makuha. Kaya siguro ang ibang mga politiko dito ay nangingipit balikat na kinakalapan nila ang tunay na sitwasyon po ng ating bansa, mga kapatid. Hindi lang ito. Dahil alam naman po natin saan man pong panig ngayon ang Pilipinas, nakikita po natin, hindi lang naman po ang INC, mga kapatid, na ang tumitindig laban dito, mga kapatid. Meron pa pong mga ibang religious group. May mga ibang organization pa rin po na nanatiling hindi po sila, ayaw po nila ng pagkakawatak-watak, ayaw po nilang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kaya ang mga ito po ay nangingipit balikat, kaya umiiwas din po ang ibang mga congressman, mga kapatid, na hanggang ngayon po ang sabi pa nga po, idodose pa lang po ang congressman na pumipirma. So sino-sino pa lang po dito. For sure, yung mga kalaban po ni Vice President Sara Duterte ang pumirma dito, karamihan dito ay ang mga CPP-NPA na nagtutulak. Sina Ace, sina Franz Castro, Raul Manuel, ayan si Sendanya, si Nery Colmenares, sila po ang may ayaw kay Vice President at sila lang po ang nagtutulak ng pagkawatak-watak at pagkabahabahagi ng ating bansa, mga kapatid. Pagpatuloy natin, the coalition organized led a gathering at the EDSA Shrine. Sa EDSA Shrine po ito, ginawa kanina for their mass title Misa ng Sambayan. May kapayapaan kung may pananagutan. O, diba? Ang ganda pa ng quote nila. May kapayapaan kung may pananagutan. Mass of the people, there is a peace. There is accountability. Ano ba sinasabi natin, mga kapatid? Lahat po ng mga nagsisilbi sa gobyerno ay may pananagutan base po sa kanilang mga sinumpaang tungkulin. Kung ikaw po, hindi naman po ito pinagtatakpan, mga kapatid. Ang ayaw lang po natin dito, ay, ang gusto lang po sana natin dito ay daanin sa maayos na pamamaraan. Kung gusto po nilang patalsikin si Vice President Sara Duterte para mapagbigyan po, dinggin po ng maayos at patas, hindi po yung kung ano-ano na lang po ang mga hinahanap nila para makitaan lang ng butas ang ating Vice President, ano. So among the present at the event, we Akbayan Representative Percy Sendanya and former Laila De Lima, both wearing statement urging Congress to act the impeachment complaints against the Vice President Sara Duterte. Vice President Sendanya is also one of the lawmakers endorsed. Yes, si Sendanya po ay isa sa mga nag-endorso ng impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Complaint in the House of Representatives. Several religious leader, ang mga madre at mga kaparian po na nandyan, ay makikita po natin, including Sister Lisa Ruedas of Daughters of Charity, Father Flavia L. Villanueva, SBD, Father Joel Sarabia, and Francis Kiko Aquino D., grandson of late Senator
Benigno Ninoy Aquino Sr. So kung makikita natin at pagmamasdan natin, ito pong nagpapatalisik kay Vice President Sara Duterte ay karamihan po dito ay mga nakahanay sa dilawan. May kita mo ang pangalang na lumulutang, mga kapatid, sila mga yellow, Although Vice President Duterte name was not directly mentioned during the mass, which celebrate the 10th priest Father Angel Cortez emphasized the importance accountability in governance need to stand against injustice, mga kapatid. So yun hinahanap nila, mga kapatid, injustice daw po, injustice daw po itong nangyayari sa ating bansa, mga kapatid. Paano po tayo magkakaroon? Paano po tayo magkakaroon ng ganitong kapayapaan kung ang pagkakaisa po na isinusulong po ng Iglesia ni Cristo at ang sinusulong naman po ng kampo nila Leila de Lima ay pagkawatak-watak at pagkabahabahagi? Ano pa man po ang magiging desisyon ng Kamara de Representante ay bukas po sa maraming Pilipino at maraming Pilipino na nag-aabang at nagmamasid sa gagawin niyo pong pagkilos. Pero batay po sa narinig natin kanina, ay hindi po na pag-uusapan hanggang ngayon po ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, mga kapatid. Ano po kaya ang nangyari? Dumistansya po ba dahil sa nakita nilang malaking rally at malaking pagkilos ng INC bilang pagtugon sa naging panawagan po ni Pangulong Bongbong Marcos na wag pong ipi-impeach si Vice President Sara Duterte, ay sila po ay naninindigan, ay tumitindig laban po sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kapatid. Mag-aabang po ang maraming Pilipino sa gagawin pong pagkilos. Kung ang ibang tao ay tumitindig para sa kapayapaan at para sa pagkakaisa ng ating bansa, may mga ilang grupo naman po na ayaw po ng pagkakaisa. Ang gusto po ay pagkakawatak-watak at pagkakabahabahagi, mga kapatid, ng ating lipunan. Ganun pa man din po, mag-aantay pa din po at mag-aabang pa po ang maraming Pilipino sa magiging kilos po, at magiging kaganapan po na mga mangyayari po sa darating na panahon sa ginagawa po nilang pagtutulak sa pag-i-impeach po kay Vice President Sara Duterte, mga kapatid. Basahin naman po ito. So nung nakaraan po, dito naman po tayo, nung nakaraan po ay nagtutulak po si former Senator Antonio Trillanes, itong si Sundalong Kanin, mga kapatid, na laban po dito sa gagawin daw po ng Magdalo at ng grupo po ni Antonio Trillanes na pagpapatalisik po kay Vice President Sara Duterte ay pilit po nilang itinutulak, mga kapatid. At ipinahayag po nila na ang January 16, ituloy po natin ang impeachment. Sara, sama na. The Magdalo Party List will join to the following pro-impeachment events. January 16 of EDSA Shrine, January 18 on EDSA People Monument, January 31 multi-sector rally. So sila lang po yan, mga kapatid. Wala na po tayong magagawa dito, mga kapatid. Basahin naman po natin ang galing po kay Rene Grigo Sr. Breaking news: Makabayan Black ex-Senator Trillanes and Senator De Lima plans to conduct rally favored the impeachment of Vice President Sara Duterte January 16, 2025 at sa Shrine Monument with 40 million Filipino participant who according to SW ito po yung bate po doon sa naging pahayag po na marami pong Pilipino ang sumusuporta laban po sa pagpapatalisik po kay Vice President Sara Duterte. The impeachment of the OBP, the impeachment of the Vice President Sara Duterte, the leftist and Makabayan group wanted to conflict or otherwise turn out more successful rally, the INC rally. Hindi po nila kayang tapatan, mga kapatid. Ano pa man po ang sinasabi natin dyan, respeto natin ano man ang kanilang gusto at ano man ang kanilang maging pahayag, mga kapatid. Iisa lang po ang patutunguhan: ang pagkakaisa ay makapagdudulot at makapagliligtas ng maraming Pilipino. Kung mapapatalisik po ba si Vice President Sara Duterte, mawawakasan po ba ang kagutuman, kahirapan, presyo ng bilihin at pagtaas po ng kriminalidad at paglaganap po ng droga sa Pilipinas? Kung si Vice President Sara Duterte po ay pilit yung ipa-impeach, ang mga problema po bang kinaharap ng bansang Pilipinas ay matutugunan po ba ni Bongbong Marcos? Kung sakaling mawala po si Vice President Sara Duterte, uunlad po ba ang bansang Pilipinas? Makakagawa po ba ang mga congressman natin ng kaaya-ayang batas para sa mga nakararaming Pilipino? Uusad po ba at giginhawa po ba ang mga magsasaka natin na naghihikahos sa buhay? Ang kagutuman po na nararanasan ng milyong-milyong Pilipino na hindi po nasusolusyonan ng Marcos administration ay mawawakasan po ba kung sakaling
ma-impeach po si Vice President Sara Duterte? Yan po ang tanong natin kay Laila de Lima at sa ibang mga congressman na pilit pong itinutulak ang impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Mga kapatid, ang mga tanong na ito ay masasagot at mawawala po at mawawakasan ang kahirapan ng maraming Pilipino. Well, siguro po pwede kung maipapangako nyo, kung maipapangako nyo, nagaganda ang buhay ng maraming Pilipino. Mawawakasan ang kriminalidad, mawawakasan ang kagutuman, aangat ang buhay ng milyong-milyong Pilipino, gaganda ang pamumuhay ng mga magsasaka, at ng maraming Pilipino na umaasa sa gobyerno. Sige, sagutin nyo ang mga katanungan ng maraming Pilipino na imbis unahin ang bangayan, unahin po sana ang kalam ng sikmura ng taong bayan, mga kapatid. Yan lang po ang ating pakiusap dyan. Kayo po mga kapatid, ano pong masasabi nyo sa ating naging talakayan? I-komento mo po dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta.